Is everybody happy to be here? Is it a beautiful day? Sige, kanta sa mog. Oh, happy day. Happy day. Sige, kano paspas kusga. Di mo ka memorize, no? Okay. So it's a beautiful day because more than anything else, no, there were 182 nga. Naabadiri ang 182. Some of you are here. Woo! Yeah. Okay, so 182 professed, no, ang ilahang allegiance and loyalty nga magsunod gyud sila kay Lord, di ba? Di ba yun ang ating baptism, no? Baptism doesn't mean na ma-save ka. Baptism means na save ka na, di ba? At ina-announce mo lang sa mundo na I am a follower of Jesus. Diba? Paano yung feeling? Did it feel good? Or it's beyond explanation? No? Dili gyud matugkad, kung sa Bisaya pa, dili matugkad sa pulong. Okay. So, good evening. Once again, I'm Pastor Julnes. I'm the wife of Pastor Joel, the handsomest pastor in town. Siyempre, way pabor-pabor na, no? He's my husband, my one and only husband. No? And I thank God for him. He's such a blessing. Dapat ganyan din ang sabihin nyo sa mga asawa nyo. Oh, blessing ang asawa, di ba? Okay, sige. So, sino ngayon, no? We're so happy because I know meron tayong mga first-timers, mga VIPs, no? Sino ang mga VIPs? Dito, pakitaas ang kamay. Wave lang. Meron? May first-timers? Yan, wow! Okay, 1, 2, 3, 4. Sige, pataas pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Woo! 6. Dito sa harapan ko, meron? Meron, 6, 7. Ano yun? 7, 8. 8. Meron pa sa likod? 9 and 10 and 11 and 12. Woo! Glory to God. Dito, meron 12, 13, 14, 15, 16. 16. Then, sa last row, 16, wow, 17, 18, 19, 20, 21. Palakpakan natin si Lord. Okay. Alam nyo, mga first-timers, palagi namin itong sinasabi, kayo, you complete our Sunday. Kung wala kayo, hindi kami masyadong masaya. Masaya kami, pero mas masaya kami dahil nandito kayo. So kung katabi mo ang first-timer, sabihin mo, ang saya-saya ko. Okay, ang saya-saya. Okay, no? Masaya talaga. At ngayon, sa mga palagi nang pumupunta Sunday after Sunday, kung katabi mo yun, sabihan mo, welcome, welcome, welcome. Welcome, welcome. Welcome. Okay. No? Dapat may smile. Everybody in church should be happy, right? This is not a funeral service. Tayo nga, pag ang CCFI ang nagko-conduct ng funeral service, masaya pa rin. No? Because death is actually a celebration, no? That's another sermon. Okay. So, sabihan mo ang katabi mo, I'm so blessed or blessed to be seated next to you. Diba, blessing talaga ang mga kapatid kay Lord? Blessing ba ang katabi mo? Yeah. Woo! Sa smile pa lang, as in, langit. No? Langit, no? Kung naay naga-smile. Okay. Sige. So, ngayong gabi, yung sino na ang nakatatlong services na? Pwede ba umuwi na kayo? Okay. Sige. Pero no, dito sa church natin, we don't want anyone to miss the word for that week, no? So, yung mga nakatlong services na, okay, maingay ha. Huwag niyo sabihin, alam ko ang kasunod niyan. Alam ko sasabihin niya susunod. Huwag niyo sabihin niyo ang katabi niyo. Because, ngayong gabi, no, we're gonna talk about a truth, no? Isang katotohanan. Okay? Isang katotohanan na kailangan nating maintindihan. Di ba ang daming katotohanan sa mundong ito, pero yung iba hindi natin naiintindihan. Tunood? True? Pero ngayon, ayaw nating lumabas dyan sa mga doors na yan na hindi natin naintindihan. Yung katotohanan na ito, that life is beautiful.
ang buhay ay isang napakagandang buhay, no? Kaya ang title ng word natin ngayon, it's entitled, Blessed or Blessed ka na noon pa. Favored, matagal na. Naniniwala ba kayo dyan? Na noon pa, hindi pa kayo pinanganak, blessed na kayo. Oh yeah, hinay good, no? I know you're not convinced until we get to the last point. Okay. So papatunayan natin yan, but before that, we will pray. Lord, you are holy God. And Lord, I pray na lahat ng mga nandito ngayon sa loob, Lord, ng worship center na ito, Father, na makita mo po ang mga puso namin, Lord, na completely, Lord, asking, Father, for the blood of Jesus, Lord, to cover us. Kung ano man po yung mga kasalanan namin, Lord, at this point, God, we ask for the blood of Jesus na tabunan po kami para, Lord, walang makahinder. Nothing will hinder us from listening to you, Lord. I pray, Lord, na ikaw po ang maririnig ng iyong mga anak, oh God. Your word, Lord, will speak, Lord, to each one powerfully. And Lord, I pray na sa linggong ito, sa gabing ito, Lord, once again, Father, babaguhin mo po ang mga puso namin, Lord. Thank you, Lord. We bless your name. We love you so much. In Jesus' name. Amen. Okay. So, papatunayan ko, no, through this verse. Isang verse na nagpapatunay na blessed ka na. Ano yung sagot? Noon pa. Favored ka? Matagal na. Okay. So, Ephesians 1:3. Babasahin natin. Anong sabi dyan? I'd like us to read with understanding. No? Yung naintindihan talaga natin. With feelings. Ready, go? How we praise God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us. Pause. Ano yon? Who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly realms because we belong to Christ. Meron bang naintindihan? I'm sure meron, no? So, ang sinabi dyan sa verse, the God, the Father of Jesus Christ, has already blessed us. So, hindi siya future tense na sinabi, God will bless us. Kaya kung future na, layo pa na kaayo, no? Ang sinabi sa verse, who has blessed us? Okay? Who has blessed us? No, ibitin ko muna kayo. Ito yung word during the conference, kasi nag-attend kami ng conference, no, sa Davao, months ago na yata, at na-bless talaga ako sa word na ito. Kaya alam nyo, sa isang principle talaga, pag nag-share ka, dapat nauna ka munang na-bless para maipasa mo sa mga tao, right? So, blessed na blessed ako sa word na ito dahil na-remind ako ni Lord. Kasi sometimes, no, even if pastor na ako, meron pa rin akong tendency na mag-complain, mag-grumble, no? Tapos, gihapak yun ko sa ulo ni Lord, no? Ikaw, pastora ka, no? No? I have already blessed you, no? As in, kaya isi-share ko ito sa inyo ngayon. Are you excited? Okay. So it struck me to the core. Agkay, sakita gyud ato Lord oy. No, sahay bunalan gyud ta ni Lord through His word and it changes us, right? Okay. So first point na tayo kaagad, no? Number 1, no? Sabi doon sa verse, God has already blessed us. So, pwede mong sabihin blessed or blessed, no? Tingnan natin yung tense, no? Sino dito ganahan kaayo mo og grammar and tenses? Oy, talaga? Admire ko naman yung, kasi no, di ba karamihan sa atin, grammar, boring. Labi na yun kung boring si ma'am, no? So, pero I want you to know, no, na importante ang tenses. Okay? So, tenses, this word comes from tempus. Tempus is the Latin word for time. Okay? So, tempus, time, no? Na ay teacher, ingon ang teacher. Okay, class, today we learn about grammar and tenses. Ingon ang estudyante, ma'am, grammar ka ba? Bakit? Sabi ng teacher. Sabi ng student, kasi nakaka-tense ka. No, sinong teacher dito? Pagpasok mo pa lang, ay, nana si ma'am. No? So, don't be tensed about
tenses. You know, ako, smiling face ako, pero meron pa rin mga estudyante ayaw sa akin, no? Smiling na nga ako, no? Meron pa rin mga estudyante, ayan na naman yung teacher. Mga anak, no? Pero okay lang, glory to God pa rin. Okay, sige, tenses, libreng lesson, no? So, meron daw teacher, no, nagturo na siya. Okay, class? I will be teaching you about the 4 kinds of tenses. Ano yon? Present tense, past tense, future tense, and perfect tense. Wow, very good kayo sa grammar, no? So, sabi ng teacher, okay class, magbigay kayo ng sentence at sasabihin ko kung anong tense yan or tatanungin ko kayo kung anong tense yung sentence nyo. So, sabi ng estudyante, ma'am, si Juan, ma'am, the Carabao is flying. Sabi ng teacher, correct, present tense, but impossible. Ano mo, fly ba na yung Carabao? So, pwede ba magbigay kayo ng sentence na may sense? Yung gano'n, no? So, abalo mo, ang mga Pilipino estudyante, sundog-sundog lang na. So, ingon po si Pedro, kisagay ito ganina? Juan, o ingon po si Pedro. Ano ba si Pedro? Ma'am, ako, the cat is flying. Anong tense yan? Future. Is flying na nga, future na. Talaga ito si Juan, B-O-B-O. No? Sabi niya, ako magbigay. Di kayo marunong. Sabi ng teacher. Okay, sabi ng teacher, I am beautiful. Sabi ng estudyante, ma'am, past tense. Luuyan ni ma'am, oy. Pero ang teacher na anak ni Lord, habang tumatagal, lalong gumaganda. Kaya pag pinapag-usapan ang beautiful, sino mga teachers dito, huwag niyong gamitin ang past tense at saka present tense. Gamitin niyo ang perfect tense. Kasi ang perfect tense will run this way. I have always been beautiful. Muna, perfect tense pag beautiful ang pinapag-usapan. Okay. So, yung tense sa ating verse is, God, the Father of Jesus Christ, who has blessed us. Okay? Blessed us. Perfect tense yan. Ang meaning ng perfect tense, anong ibig sabihin ng perfect tense? Okay? Ang perfect tense would indicate either that an action was completed, perfected, natapos na. Ibig sabihin, na-bless ka na. Kung sa Bisaya, napanalanginan ka na. Sa Tagalog, unsa? Iwan ko na. Ayan ang Tagalog. Anyway, ang mother tongue natin, Bisaya. No? Okay. So, napanalanginan ka na. Ibig sabihin, noon pa, blessed ka na. Alam niyo ba yan? But the continuing meaning of perfect tense is, it's an action that extends in the present. So, ibig sabihin, mula noon, hanggang ngayon, blessed ka na. Parang hindi kayo convinced. Hindi kayo mabibless. Hindi kayo convinced. Sabi ng word ni Lord yan, hindi ko gawa-gawa yan. No? So, ngayon, find a partner. I don't want you to miss this declaration. Sabihin mo sa partner mo, blessed ka na, ang sagot niya, doon pa. Tapos, sabihin niya naman, favored ka, matagal na. Go! Excuse me? Dapat with faith. My faith, my angas. Okay. So this is a promise. Okay na? Mga taga CCFI, alam nyo, naalala ko lang, may pinuntahan kami na church when we were in Manila. Ang laki ng church. Such a big church na amazed ako sa structure. Pero, nung nag-word na ang pastor, sabi nga ni Inda, yung aking dakilang alalay sa bahay, sabi niya pa, Mother, kung sa CCFI pa ni babanha na ni kaayo. No? Kaya dito hilom kay sila. No? Ang tawag natin dyan, back channel behavior. Sa CCFI, sobra po kayong back channel. Ingnan lang nimo mag-istorya gamay. No, kayo. Okay. Yan ang blessed mindset. Okay. So, yung promise na yan, na sure na talaga yung promise na yon, di ba? The moment, no, na narinig mo yung promise na yan, totoo yan. It's as if, no, nangyari na kahit hindi ka pa nandito sa church, blessed ka na. Naniniwala kayo dyan? Don't you think that your being here today is such a blessing? Yeah, okay. Hinay gihapon, no? So, yun ang totoo. No? You have been blessed. Kaya lang sa buhay na ito,
katulad ng telenovela. Sinong mahilig sa telenovela? No? Katulad ng isang pelikula, merong kontrabida. No, may kontrabida. Naniniwala ba kayo may kontrabida sa buhay niyo? Tingnan mo ang katabi mo, baka siya. Hindi. Okay. Okay. So, itong kontrabida na ito, he has been trying and really trying hard. Take note, trying hard lang siya. He's a trying hard copycat. No? Trying hard to steal, to kill, to destroy our blessings. Kaya minsan sa buhay natin, dami nating mga pinagdadaanan, no? Parang, bakit ganito? Pero, kahit na may pinagdadaanan kayo, isipin nyo lang na blessed na kayo. Sinong may pinagdadaanan? Okay. Masyak man punta. You are in the right place, okay? You are in the right place, okay? Okay, 2 Corinthians 8:9. Ano ang sabi doon? You are familiar with the generosity of our Master Jesus Christ. Why is He generous? Because rich as He was, He gave it all away for us. In one stroke. Sa isang stroke, He became poor, so we became rich. Diba? Sabi yan ng word ni Lord. Alam nyo, alam natin lahat darating si Lord, right? He's coming again. But while waiting for Him, ayaw ni Lord na tayo ay naghihikahos at naghihingalo. Dapat, habang hinihintay natin si Lord, we're enjoying the abundant life that He has meant for all of us. That's the very reason why He came. Bakit pa siya pupunta kung magsige lang tagpadayon nga atong mindset, pobre lang ko, pobre. Pumunta siya, one stroke, nagpakamatay siya, so we became rich. That's what the Bible says. Hindi yan gawa-gawa ng CCFI o G12. That's what the Bible says. Amen. Amen. So that one stroke, isang saglit, isang iglap. No, Jesus died on the cross so we can be transformed from a cursed life, from a miserable life. Sino dito, no? Hindi yung mga first timer ang kinakausap ko. Sino dito sa inyo, nung wala pa kayo kay Lord, miserable ang buhay nyo? Yeah, ako rin, no? Buti na lang si Lord, no? Nakilala ko siya at nalaman ko yung ginawa niya para sa akin. And so from a cursed, miserable life, He translated us into a blessed life. He has translated us into a blessed life. Kahit anong kasakit ang pinagdadaanan mo ngayon, paniwalaan mo lang, kapatid, pagdadaanan mo lang yan. Oh, yan ang expression natin sa CCFI, no? So, pagdadaanan mo lang yan, no? Malay mo, isang step na lang, andun ka na sa iyong blessed life, no? No? Merong isang anak, sabi niya, pa, anong pobre man ta kaayo? No? Ingon po ang papa, anak, natawo manggod ta nga pobre. So, mamatay po ta nga pobre. Maanad ra ka, ana, no? Muna ang normal. No way! No? Hindi yan ang design ni Lord sa atin. No? Dili gyud ta maanad anang pobreta. No? Dili daw sala nga matawo ka nga pobre. Sala nga mamatay ka nga pobre. No? Ana siya. Because, promise ni Lord, you are rich. I became poor para mahimo mong dato. Amen? So, this is not something nga ato lang gihimo-himo. Mo nang giingon sa word ni Lord. Only that, some of us, no, siguro wala gyud ni nato nasabtan or wa pa siguro nato nabasahan ang 2 Corinthians 8:9, no? Or nakadungog na ta pero atik. Tuo man ka ana. No? Nganong daghan man kaing pobre gyapon, no? No, ingnana ang mindset sa mga tao. Mo na karon, no, atong kambyuan ang atong mindset. Amen? Palitan natin 'yan, no? Palitan natin yung mindset, yung poverty mindset to a blessed mindset. Okay? So ano 'yon? Papalitan natin ang poverty mindset to a blessed mindset. I-renew natin, no? Mag-restart tayo, mag-refresh tayo ngayong umaga, no? Dahil malalaman natin yung truth na ito as we study God's word, and the truth will set us free. Amen? Sino dito gusto nyo free ang life nyo, no? Woo! Woo!
ayoko na na-enslave ako ng kung mga ano-ano. We wanna be free, no? So ngayon, no, I'd like us to define, sabi ng dictionary, what is blessed or blessed? Anong meaning ng blessed or blessed? Tingnan nyo dyan sa slides. Ibig sabihin, rewarded. So, meron kayong mga reward. You are adored, no? Pag you are blessed, you are loved or adored. Sino dito feeling loved? Ay, gamay lang kayo ang feeling loved. Siguro, hindi ka sigurado kung love ka o hindi. Poverty mindset yan. Kailangan mo, siguraduhin mo na love ka. Love talaga ako, love ako. Kahit awayin ako ni Toro, alam ko love ako ni Toro. Alam nyo ba, inaaway niya rin ako minsan. Oo. At inaaway ko rin siya minsan. Pero love pa rin. Walang poverty mindset. Okay, favored. Ibig sabihin ng favored, even if you don't deserve it, binibigay sa'yo. May mga, kanabitang magpila ka sa KCC, pila ka. Tapos, agoy, taas agad sa pila. Oy, kung di ka favored, pag abot ni mo, close na, ma'am. Wala'y favor. Pero kung favored ka, pag abot ni mo, sige ma'am, ikaw ang last. Inana, no? Favored, prosperous, no? Prosperous. So, dito prosperity mindset. Sinabi ng Bible to, that we are rich, right? Then, affluent. Affluent sa Bisaya, adunahan. Aduna kabay. Kayamanan? Supernatural, privileged, mauna siya ang blessed, according to the dictionary. Tapos, ingon ni Ralph Waldo Emerson, we become what we think about all day long. Kung ano daw yung mga iniisip natin, kung iniisip natin na blessed tayo all day long, blessed tayo, right? Pero pag iniisip naman na, di malas ka itaning adlaw, di malas yun yung adlaw ba? Kay pag mata na ako, isakit akong tiil. Di malas yun katibok adlaw, no? So, ayaw yun pag ingog di malas. Mas kinisakit imong tiil, pag ana ni mo sa bed, agay, ay salamat nakatindog pa ko, no? Ana ang blessed mindset. Dili nga, pag ana, agay, di malasag yun, yun, no? Ana. Okay, sige. So, to appreciate how blessed we are, I want us first to understand the opposite of a blessed mindset. And of course, the opposite of a blessed mindset is what? Poverty mindset. Okay, sige. Ano ang poverty? What is poverty? Poverty is the noun, poor is the adjective. Tama ba? Okay. So, state of being extremely poor. Ang extremely poor, it's either that insufficient ang resources mo, no? Wala. Insufficient, kulang tanan. Kulang ang sudan, kulang ang kanon. Muna ang mga Pilipino, eat all you can, kanang food, ay rice, no? Kay gusto daghan gyud, no? Kay feeling nato og daghang bugas, datuan ako daghang bugas. Okay. So, it may insufficient resources or inferior in quality, no? Low quality, dili siya nindot. It may cover a range from extreme wants of necessities to an absence of material comforts. I'd like to focus on extreme wants of necessities. Kasi ito relative, no? It could mean na meron na sa atin, may necessities na tayo, may comfort na tayo, pero we still feel poor. May ganyan ba dito? Nandyan na, meron ka na pero ay wala, kulang gihapon. Kinsay feeling ing nana? Because you want pa more. Gusto pa nimo more pa, no? Kaya ang resulta niyan, pag ganyan ang mindset mo, na kulang-kulang pa, kahit may pera ka, hindi ka magastos. Close yung fist mo, kuripot. Alam niyo ba yung kuripot? Ano say kuripot sa Bisaya? Kuripot, no? Ambot, mauna sino. Kuripot, stingy, close ang fist. Unya, dahil close ang fist niya, gusto niya, sigig palibre. Walang ganyan sa SCCFI na utak libre. No? Mag-sell mo, mag-sell. Nya, nag-order mo sa, sige na yung paborito nga orderan? Dito, unsa to? Port Cafe. Sige, order na. Sige, order. Nya, pagbayaray na. Hilom na. Hurot na pagkaon. Nya. Ang isa nga generous na hindi sige, bayad. Nya, ala, kulang man di akong kwarta. Tapos ang uban, nya nako. Maghulat gyud, no? Pilay ko lang, 5 na lang. O sige, 5 ako, naman 5. Poverty mindset, no? Ang poverty mindset, no? Ayaw mawalan, ayaw mabawasan, no? No, dahil kulang pa ito. Kailangan ko pa ng mas marami. Ganyan yan, no? So, itong sabihin ko sa inyo, for as long as ginagamit nyo yung pera sa tama, di ka mawawalan. Ibabalik yan ni Lord, 100 folds.
Marami nang makatestify dito about that. Can you raise your hand? Woo! Ma-amaze ka na lang na grabe ang binalik ni Lord sa inyo. May kwento, this is a true story, no? Ito, true story ito. May isang babae, ang pangalan niya si Hattie Green. Namatay siya. Nung namatay siya, ang pera niya sa bangko was $100 million. Wow! Pero she lived in poverty. Bakit? Kanang iyang oatmeal, kay American man siya, no? Kanang iyang oatmeal, di yun na niya initon. Kay kung mag-init daw siya, kalas o kuryente. So, ibig sabihin, bahaw lang permi ang ginakaon. Kay, it will cost something, no? Tapos, yung anak niya na-infected, ang tiil. Tapos, hindi niya ipa-check up hanggang walang libreng clinic na mag-check up. Nung nakahanap na siya ng libreng clinic, puputulin na yung paa ng anak niya. May pera siya, pero ayaw niyang gumastos. Kasi more pa. Necessity sa kanya na mas marami pang pera. At every time daw na mag-drink siya og milk, siya, mahalag yun aning gatasa, oy. Sama ni, oy. Magkaon siya og steak, sama ning steak na perting mahala. Sige, reklamo. And so she died, no? Not enjoying what she had because she had a poverty mindset. Walang ganyan na anak si Lord, right? So poverty mindset is an attitude, no? Kinaiyag yun na sa tao. It's a way of thinking na piniperpetuate, pinapalago niya ang pagkapobre. Kasi ang focus niya, hindi sa anong meron siya. Ang focus niya kung ano yung wala siya. At alam nyo ba, itong mga tao na may poverty mindset, na merong extreme wants of necessities, palagi niyang sinasabi, I can't afford that. Di ko kaya yan. Or, wala akong daming pera. Wala ko'y kwarta. Sige lagi ingog, walay kwarta. No? And kabalo ba mo, it could turn out to be a self-fulfilling prophecy. Magsigi kag ingong wala. Sabi ng Bible, kung ano yung narinig ko na sinasabi mo, gagawin ko sa'yo. Kaya mula ngayon, kahit walang pera ang bulsa mo, kahit anong pinagdadaanan mo, sabihin mo yung opposite. Yun ang blessed mindset. Sabihin mo, may pera ako, may pera. May pera ako palagi. Kasi naririnig yan ni Lord. Kasi pag sinabi mong may pera ka, kahit wala, supernatural faith yan, di ba? Yan, napag-alaman natin yan. At kahit hindi mo ma-afford, narinig ko nga yung kanina, yung sa Miracle Life, nandun kami sa labas, sabi niya, itong Fortuner na ito, magkakaroon din ako nito. That's positive declaration, that's self-fulfilling. Gagawin yan ni Lord dahil may faith ka. Di ba? Yang ano na yan, magkakaroon din ako ng 12. Huwag mo palaging sabihin, wala, Jud, wa, Jud ko'y 12, wa, Jud, wa, Jud. No, wa, Jud. Okay, inana na siya, okay? So the Bible says, what you say will happen to you. Proverbs 18:21 says, words kill or give life. They are either poison or fruit. You choose. Unsa man ang gusto nimo mugawa sa imong baba, blessing or curse? You choose. Siyempre gusto natin blessing. So mula ngayon, baguhin na natin ang lumalabas sa bunganga natin at saka yung mindset natin. Okay? Sabi ni Zig Ziglar. Sino dito nagbasa ng Zig Ziglar? Si Zig Ziglar is a famous Christian writer. Sabi niya, people, andyan sa how to break out of poverty mindset to blessed mindset. Dapat, una, you use what you do have. Gamitin mo kung anong meron ka. So kung ang meron ka bike lang, gamitin mo yung bike mo. Hindi ka di na ako gamitin ng bike, i-park lang din ako, kay maghulat ako sa akong tortuner. Kabalo mo sa tortuner? Unya na lang. Tortuner, kanang ma-torture, good ka mo sakay ka. Kay, kuan, init kayo niya, di mo andar og tarong. Brum, 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 brum. Okay. Second, you are grateful for what you do have. Anong meron kayo? Katulad ni Moses, sabi ni Lord, anong meron ka sa kamay mo? At ginamit yun ni Lord yung rod niya, yun ang nasa kamay niya. At ginamit yun ni Lord para mag-perform ng many, many miracles. Right? So anong nasa iyo ngayon? Huwag yung tingnan ang katabi, yung nasa iyo. Baka anong nasa iyo ngayon? No? Anong nasa ngayon? Be grateful for what you have.
Kung naa kay asawa, pasalamati ang imong asawa, no? Kung naa kay mama, pasalamati mong mama ug papa, no? Kung naa kay anak, pasalamati mong anak, no? Kung naa kay 3 disciples, thank you, Lord. For my 3 disciples, 3 years na, Lord. Okay? Pasalamatan lang gihapon, no? And then number 3, yung mga nag-break out daw sa poverty mindset ay yung mga hindi jealous of what others have. Ayan. Ano ba ang figure of speech ng anong tawag nito? Jealous. Green-eyed monster. Pag sinabihan ka, you're a green-eyed monster, selosa ka. No? Gusto mo kung yung yung meron ng iba, kunin mo. Gusto mo. Kung naakay uyab, ayaw i-desire ang uyab sa uban, no? May pasya, gwapa iyang asawa. Walay ingnana, no? Sa taga CCFI. Dapat ang akong asawa gyud ang pinakagwapa. Banag yun na ako ang pinakagwapo. Diba, Toro? You are the handsomest. Okay. Handsomest man in my life ever. Okay, so poverty mindset, no? I-summarize na natin. Haba naman yan, Tora, is never content, never satisfied with what one has, no? You want pa more, no? May ulam na, hanapin pa ang wala. Nganong kaniman ang sudan? Katulang untao, tong tuwa sa tungyang, sa Yaki Mix, no? Or yung iba, love na nga, feeling unloved pa rin. Diba? Poverty mindset yan. Yung dinidisciple mo na, feeling dinireject pa rin. No? Na-disciple na ni mo, ay, di lang puti, mga inana, no? No, maganda na, feeling hindi pa rin maganda. Diba sabi natin, ang anak ni Lord maganda? So pag may nagsabi sa'yo, ang ganda mo ngayon, huwag mong sabihin, ako? Di No? Or sabihin ka, wow, ang sexy mo ngayon. Ako? No? Anong blessed mindset? Glory to God, thank you. Mag-thank you naman kayo pag may nag-compliment sa inyo. That's the best thing to do. Wow, ganda ng bag mo. Thank you. Dili ka, uy, ukay-ukay raman eh. Okay. So, ang mga playboy din, walang playboy dito. Poverty mindset. Nanay usa ka uyab, more pa uyab. Poverty mindset. Parang gusto niya i-prove na talagang ako ay attractive. No? That is poverty mindset. Kanang mga insecure na feeling na, ay, luoy lang jud ko ba, wag ko ginapansin, no? Grabe, uy, lain ka sila, no? Poverty mindset yan. So it's a belief that you will never have enough. So, itong mga people with poverty mindset, itong mga people na poverty mindset, mamamatay na lang sila. They will die unhappy, unloved, and unfulfilled. Dahil hanap. Okay? So that is why, when Jesus died on the cross, we all saw that sa passion of Christ. There was a thorn, a crown of thorns. Saan nilagay? Sa ulo. Alam niyo bakit in-endure ni Lord yon? Tiniis niya yon eh. Alam niyo ba, na-discover ko, nagbasa ako, na yung crown of thorns pala sa atin ngayon, euphorbia. Sino dito may tanim na euphorbia? Lalo na pag matanda na yung euphorbia, di ba grabe yung thorns niya? At saka yung euphorbia na yan, pag nakusigod ni mo, may mugawas nga duga, poisonous yun. No? Yun ang nilagay kay Jesus. No? Bakit in-endure ni Lord yun? Because He wants us to be rid of poverty mindset. Kasi the head is the seat of man's understanding and knowledge. Kaya dito talaga, gustong i-break ni Lord yung ating mga destructive thought life patterns. Gusto ni Lord na ma-freed tayo sa poverty mindset. Because after all, we are not poor. Because what? We belong to Jesus. Remember that. All those who belong to Jesus are meant to enjoy a blessed life. No? Wala sa atin yung mindset na palaging kulang, palaging wala, no appreciation, no gratitude. Nothing is good enough
tanggalin na natin yan sa bokabularyo natin. Okay? Okay? So, may testimony ako. Nung bata pa ako, no? Bata pa ako. No? We didn't have, wala talaga. Natuwa nga ako kasi kanina, meron palang taga Maitom, no? Na nandito kanina, who know us, they know us, no? So, nung bata pa kami, wala kaming mga comfort sa buhay, no? Ang bahay namin, no? Maliit masyado, at saka yung, nasa kanang kabalumog katunggan, na dito sa Katunggan, among balay, parsonage, kay Tapad Ana Church, no? Kanagong mga church, kay pioneering akong papa sa isa ka church, no? So, walang damit, konti lang ang damit, kaya pag natahian ako ni mama ng damit, wow, kami ni Pastora Jane, tuwa-tuwa kami yan, pareho kami damit, pareho style, pareho tanan, no? Pareho style. Tapos, among tsinelas, o sapatos, tag-isa lang ginaka-pair. Di na siya makambyoan, og di maguba, og di mabuslot bitaw sa tunga, ang kuan. No, di na makambyoan, inana siya. Tapos, ang aming ulam, isa lang, gulay. Tawa nga ako doon kaninang maga, sabi niya, Pastora, nakarelate talaga ako, natouch ako kasi kami yung naghatid ng gulay sa inyo. No, yung kanya daw mama, yun ang naghatid ng gulay. So, gulay yung ulam namin, libre pa. No, hiningi lang, binigay lang. So, ang baon namin, 10 cents, 10 centavos, tag 1 centavo raman po ang barbecue nga saging sa una. No? Tapos, ingon ako, wala mi tortuner, no? Wala mi tortuner, no? Wala pod mi kanang Mazdaan, kung si Luloy pa, Mazdaan nga sakinan, wala pod mi ana, no? Wala pod mi Nissan Andar, Nissan hindi, nasakyan lang. Okay? Wala mi ana, no? Wala pod, pero naami Cadillac. Kadilakad. No, magbaktas ka ba mo ang ginabaktas na ko tong elementary ko? 3 kilometers every day. Walang sasakyan. Kami yan, Toro, Luloy, Bibitla, dagan, kay maliit, no? Nya, ang ana po dyan, may agian nga kamusliman. Ya, kabalo naman sa una, black shirt. Madlook yun nila. Black shirt na isnin sa alba, nagamarcha, no? Mga no? Ala, dagan na po niya. Kana si Luloy, dali nakaaway, nga muslim. Tapos, gigukod mi, grabe ka mula. Gigukod mi na mga baboy na wata na mapaka na mapagkan ka sa dumpaw na. Okay, no, so, ingnana among life ni Adto, no? Pero kabalo mo, kami tanan magsuon, wa mi kabalo nga pobre mi. No, wa jud mi kabalo nga pobre mi. Abi na mo okay rami kaayo, no? And I give credit to my parents for that, no? Siguro among parents nagatanaw lang sa amo, no? Nga nagkataw anay mi maskin wala mi sudan, pero siguro sila papa naga-pray, no? Lord, taga-igsudan ni akong mga anak. Tanawa si Luloy to Lord. Unsa nang giuna-una, no? No? So tinuod gyud ni sa akong childhood, no? In my childhood, this is really true. It's not about what you do not have. It's about how you appreciate what you have. No? Tinuod gyud ni, no? Mo nang angko grabe gyud, no? Grabe gyud. Sila papa, we never heard them complain, no? And it's being grateful for what you have. Pero tong naminyo ko, sige, fast forward. Na-contaminate tong So I had a blessed childhood. Pero nung habang lumalaki ako, kunti-kunti na-contaminate yung isip ko. No, na-contaminate yung mindset ko. So, nang nag-asawa na ako, pag 30,000 na lang ang pera ko, init na akong ulo, ana. Kaya wala man si Toro, naa siya sa Vietnam, no? Manager siya dito. So, pag wala na ko'y kwarta, wala na tayo kwarta. Ya, si Junjun, mag-ana na si Junjun, Ma, kinahanglan ko inani, wala na tayo kwarta, mag-withdraw pa ako sa bangko. Kana inanagot siya, grabe, big deal, pati mag-withdraw, no? Magyud na ang poverty mindset. Diba? No, kahit meron, parang wala. Buti na lang talaga naka-encounter ako, no? As in, doon talaga binago lahat ni Lord, ulit, no, yung isip ko. Alam ko to, there are so many people in church who have never known this truth. Nag-church nga, pero hindi natin alam ang katotohanan na tayo we have been blessed. Noon pa hanggang ngayon. Okay? Okay, do you agree with me? So gusto kong tingnan natin yung definition ng blessed according to Amplified Bible. Sabi ng Amplified Bible, pag blessed ka, you are happy. Sine, tingnan mo katabi mo kung masaya. Yan! Woo! Binabago na ni Lord ang mindset niyan. Okay. You are fortunate. Tingnan nyo, walang lucky na word.
Walang lucky, no? Kaya hindi tayo nagde-depend kay lucky. Di ba? Kay Lord tayo nagde-depend. No? Fortunate to be envied. Sana yung mindset good natin na one day may magsasabi sa atin na nakakainggit ka lagi. Kahit wala good ka pera, masaya ka lagi, no? Sama nga ako sa'yo. Di ba? Yun ang nakakainggit. One day may magsasabi sa inyo yan. You are spiritually prosperous. With life, joy, and satisfaction in God's favor and anong sunod? Salvation. Ito, pakinggan nyo ito. We have life, joy. Masaya tayo, satisfied tayo, regardless of our outward conditions. Nasa isip lang talaga. Na kahit papangit ang nakapaligid sa'yo, kahit pa hindi maganda yung mga circumstances mo, sa isip mo, blessed pa rin ikaw. Kahit hindi ka sinagot ng niligawan mo, kahit hindi ka pa nakapasa sa mga exams mo, kahit na-INC ka sa klase mo or na 5 ka, sasabihin mo pa rin, blessed pa rin ako. Yan. Kahit meron kang desire na hindi natuman, no? Kahit meron kang inas kay Lord, nag-pray ka, hindi pa binigay ni Lord, sa isip mo, blessed ka pa rin. Okay? Dahil ang blessed is not what? According to what is your circumstances. It's here. Nasa puso. Ay, puso ba ito? Nasa isip. Nasa puso. So, ang blessed mindset, no? Ganito ang blessed mindset. Wala pa sa ngayon, may darating. Lord, hanggang kailan ako maghintay? Lord, I'm willing to wait. Ganyan ang blessed mindset with a smile. Dili, Lord, I'm willing to wait. Dapat, Lord, I'm willing to wait. Father, ito yung listahan ng utang ko. Alam ko, Lord, hindi mo ako ipapahiya. Mababayaran ko to. Oh, may nagnak. Hello, ate, yung utang mo. Ay, oo, mababayaran ko yan. Wait lang, ha? Hintay ka lang talaga. Ganon. Dili kay, ay, butago, ay, nanangutang. Ang blessed mindset, harapin mo ang naniningil sa'yo. At sabihin mo, yeah, makakabayad ako. May interest pa, kahit hindi ka maging interest. Ganyan ang blessed mindset. Lord, 35 na ako. Sinong 35 dito na single? Alam ko, Lord, darating ang dream boy ko. At darating ang dream girl ko. Pero Lord, ganito, darating man siya o hindi, ako'y sa'yo at ikaw ay sa akin pa rin. Ganyan ang blessed mindset, di ba? Amen. Kung ganyan kaya ang mindset mo, hindi kaya matuwa si Lord sa'yo? And when God is so pleased with you, He will overtake you with His overflowing blessings. Yan. Mindset lang yan. Ingnay mong tapad, psychology mo lang yan. Okay. Okay. Isip mo lang yan. So our goal this morning, no, baguhin talaga ang isip natin, okay? How many are willing to renew their mindset, no? Sabi ng isang pastor, no, kaya hindi nyo man kilala, so sabi niya, ang mga Pinoy talaga poverty mindset. Kahit sa kanta nila, poverty mindset. Bahay, kubo, kahit munti, no? Kaya binago niya yung kanta na to. Ni-revise ko rin. Oh, ito, gusto nyo pakinggan? Ito. Bahay, mansion, puro granite. Granite yan, di yan granite. Ang naka-charge doon ay sari-sari. May iPad at iPhone, LED TV at tablet. Sa paligid-ligid, tongyang at yakimix. Yan ang blessed mindset, no? Kahit ano pa yung kinakain mo, tongyang na ako, tongyang ron, no? Lami, adyo sa akong ginaluto, oy. Lami, adyo sa akong ginakaon, oy. Ay, yakimix ko ugma. No? Ingnana, ang blessed mindset, di ba? Walang problema, no? The Word of God says, we have been blessed. Okay. Merong isang, totoo na naman na kwento to.
Mahilig ako. Gusto ko kahit sa sine, kahit sa movies, gusto ko true story. Ayoko yung mga atik-atik, mga sci-fi, ayoko yan. Mga action, ayoko yan. Gusto ko true story, no? Kaya pag may true story, Tora, may true story doon nga sine, nga movie, manood tayo. Okay, so ito true story ito. Si George Mueller, nag-operate siya na isang orphanage with 1,000 orphans. One day, 1,000 sila, no? Walang makain. So, tinawag niya, halika yung mga anak. Let's gather around the table. Walang pagkain sa table. Pati staff niya, tinawag niya, mag-pray tayo. Itagalog ko lang ang prayer ha. Sabi niya, Lord, salamat po sa ibibigay mong pagkain. No? May ibibigay ka sa amin, Lord, dahil promise mo yan, Lord. Lord, thank you na i-provide mo ngayong araw. In Jesus' name, amen. Maya-maya, may kumatok. Pas pagkatok ganun. Oh, Sir Mueller, I'm a baker and God told me to bake. No, itong mga tinapay na ito kagabi dahil dadalhin ko daw dito ngayon sa orphanage. See? Grabe si Lord. Another knock-knock. Sir Mueller, nasira po yung truck ko at maraming milk. Dahil nasira po, gusto ko pong ibigay na lang yung milk sa inyo. Baka masira po yung milk. See? Diba ganyan? Before you have even the things that you ask for, thank God for it already. Sikreto sa answered prayer, pag nag-pray kayo, kahit wala pa yung answer, sabihin mo, Lord, salamat, sinagot mo na ang prayer ko. Ganyan. No? Ganyan ang powerful na prayer. Yun yung confidence natin. Kami nung magkakapatid, kami na naman, kay pobrigyod mi sa una, Christmas, New Year, wa mi pagkaon, wala pagkaon. Nya, kami magsuon na, ami sa table. Pagkataon na mi, wala tayong pagkaon, Christmas. Tapos ang mama ug papa siguro namo naga-pray. Kaya di man sila apil sa amo. Kana si Kuya Luloy sig pakatawa. Tapos maya-maya may magtuktok. Nagkwentuhan kami kanina ni Pastor Reggie. May magtuktok agay. Kana magtuktok ana. Oh, naibiko. Yeah, may biko na mi, no? Maya-maya, may manok. Ihawan ninyo ning manok, native pa na manok, di ba? Pag manok gusto natin native. Pag tao Okay. So yun, no? As in, ganun ang life namin. Tapos, yung bang wala, pero meron, no? Ganun yung buhay ng isang anak ni Lord. So, ngayon, more than the material things, ano yung blessing na hindi maibibigay sa atin ng kahit nino man? Si Lord lang ang pwedeng magbigay, no? And we call this spiritual blessings. Okay? Spiritual blessings. Sabi ng Bible kanina sa verse of Ephesians 1:3, our spiritual blessings in the heavenly realms. No? Itong mga spiritual blessings na ito, nasa heavenly realms. Meaning, pag nasa atin na to, walang makakakuha sa atin ito. And it is eternal. No? Walang pang forevermore na blessings. And no one can take this away from us. Pero maraming tao, what's so sad is, ang daming tao na wala pa nitong mga blessings na ito. You agree with me? It could be your sister, your brother, your parents. Wala pa silang blessing na ito. Dahil yung blessing na ito, sabi sa verse kanina, we can only have these blessings because we belong to the Lord. And I want us, ang dami kayang blessings natin, hindi maihap sa kamot. Pero I'll just give you 3. Are you still there? No? Number 1, first blessing, and I'm so thankful to God for this. Grabe, Jod. Chosen ka. Pinili ka. Sabihan mong katabi mo, nandito ka ngayon dahil pinili ka ni Lord. It was God who chose you. Para kunin ka mula sa impyerno papunta sa langit, di ba? Kunin ka sa sandamakmak na kasalanan kung saan ka para pumunta ka sa buhay na walang hanggan at blessed life kay Lord. Kunin ka from darkness into God's marvelous light. Sino sa inyo? You are so thankful na pinili kayo ni Lord. Yeah, no, from being unloved to being loved. Yeah, from a sinner, makasalanan, to righteousness, no?
to a justified and righteous Son of God. I want you to understand this. Even before the world began, wala pa nagsimula ang mundo, pinili ka na. Sabi yan ng Bible. You are here tonight dahil pinili ka ni Lord. Isn't that a great blessing? Alam nyo, nasad ang heart ko. Kasi kanina, pumunta ako ng CR, maraming young people. Pagpunta ko sa CR, parang papunta sila dito. Paglabas ko sa CR, palabas rin sila. Para bang they were mocking. Sinong nag-imbita nun sa kanila? Parang, samanto, kanta-kanta mo, inana, no? So, nasad ang heart ko, no? Sila, no? They could have been inside here, no? Nandito na sana sila, but they refused, no? Kaya, pasalamat ka at ikaw ay my heart na willing sumagot sa tawag ni Lord sa'yo. Because sa tinuod lang, the Lord has been calling everyone. Many are called, but few are chosen. And that's such a great blessing, no? Hanggang ngayon, mula noon, pinapasalamatan ko si Lord. Lord, salamat at pinili mo ako. Sabi sa John 15:16, you did not choose me, I chose you. Isn't that great? Kung pinili ka kaya ni Pinoy na maging staff niya, hindi ka kaya magtukso-lukso, magtambling-tambling? Iyan pa si Lord ang pumili sa'yo? As in, it's an incomparable blessing. Ephesians 1:4 says, God loves us and chose us in Christ. Tingnan mo ang mga katulad mong pinili. Tingnan mo siya. Titigan mo ang mukha niya. Uy! Isn't that great? Amen! Huh? Sa mga new friends natin, mga bago nating friends, let me tell you this, hindi ka pa nakapasok sa 2 doors na yan, si Lord plinano na niya na nandito ka ngayong gabi. Makahilak si Lord, no? Plinano na ni Lord na marinig mo itong word na ito. And next, number 2, spiritual blessing. Ano yung una? Pinili ka. You are chosen for salvation. Letter B, you are adopted. Wala lang ka gipili, gi-adapt pag yun ka. Giangkon pag yun ka nga, anak kita. You are the child, no? Hindi ko makalimutan si Mark, i-preach na ito sa Life Connect. You are the child of the one true King. He's not just King, He's King of Kings. Oh, no? Alam nyo ba yon, no? Grabe. Know this. Understand this. To whom you belong. Sino nagmamay-ari sa'yo? Sino? Pag ikaw kaya anak ni President Pinoy, basta-basta ka na lang ba sasaktan ng mga tao dyan? Hindi. They would think twice. Kaya tayo naman, let's act like we are children of God. Dili puta mag-act nga pamumoy-mumoy puta. No, dapat, I'm a child. Pero ay po pag hinambog, no? I'm a child of the King. Hi. O ano, nung kailangan mo, oy, dali. Ana, dili kay... No, diliing nana. Anak ka, prinsipe ka, prinsesa ka, kailang isaksak mo yan sa utak mo. Okay? Okay. No, they would think twice. No, and you, ikaw, anak ka ni Lord. No matter what people say to you, no matter what people do to you, hindi ka basta-basta nasasaktan. Dahil kilala mo kung sino ka. You know who you are. Amen ba? You know your daddy God will never leave you nor forsake you. Sa totoo lang, tayo yung totoong untouchable. Naiduha ka meaning sa untouchable. Ang unang meaning sa India, pag untouchable ka, pinakapobre ka. The untouchables. Pero, sa mafia, pag untouchable ka, you are protected. Kahit ano pa ang ginawa mo, hindi ka mapreso, yung untouchable. Tayo rin, mga untouchable tayo. We are protected by the Lord of Lords and the King of Kings. Yan kayang mga nag-insulto-insulto sa atin. May mangyayari yan sa kanila. God is so jealous of me. Alam niyo ba yung meaning ng kanta na yon? He is jealous for me. Alam mo ba yung kanta na yon? Pag may maghilabot sa imo, bantay lang yun. My God is so jealous of me. Nobody touches me without His permission. That's who we are. We have
been given the full rights of being children of God. John 1:12. Kinsay ka memorize, ana? What does it say? But as many as received, to all who did receive Him, to those who believe in Him, He gave the right to become children. Anak ka ni Lord. Titigan mo yang ang katabi mo, sabihin mo, anak ka ni Lord. Wala kang dapat katakutan. Amen. No? Anak ka ni Lord. And He is our Abba Father. That's our security and confidence. Amen. Hindi lang natin yan pinapakinggan. Kailangan ikinabuhi natin yan. Sa ikinabuhi sa Tagalog, ambot, no? Isabuhay natin yan, no? Sino bang ama ang ayaw protektahan ng anak niya? Kung yung ating mga earthly fathers, they want to protect and provide for us, how much more our heavenly Daddy God? He's so eager, no? Iyang ganing ginatiman ang mga birds of the air and mga flowers, nga magwapa ng mga flowers. Kita pa nga, mas gwapa pa ta sa tarang gwapa nga yung gibuhat. Amen. 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 Gusto ko hindi lang kayo sumigaw. Gusto ko sabihin nyo, yes Lord, I believe, I receive. Amen. Mamaya, paglabas dyan, gusto ko, paglakad nyo, yung parang anak talaga ni Lord. Okay. So, He grants us full status as His children. Amen? No? He grants us full status as His adopted children. That's part of our heavenly heritage. What is it? That's part of our heavenly heritage. It comes with being a child of the King. Lumiag yun kung anak kas hari, no? Nya, dili na damgo mga igsoon. Dili na fairy tale. Sabi yan ng Bible. Tanaw na ko ni mga nawong mga prinsesahon ba ni? Mga prinsipahon ba ni? Okay? Okay. So, Psalm 37:25. Pero yun na ito gibalik-balik ni nga verse, but this is very, very appropriate and relevant sa word ni Lord. Psalm 37:25, I once was young, now I'm gray-beard. Not once have I seen an abandoned believer or his kids. Not once have I seen an abandoned believer or his kids out roaming in the streets. Yun ang ibig sabihin, walang street children at palaboy-laboy na anak si Lord. Naba kayo nakitaan dira nga, taga-asa ka, CCFI. wala inana. Pag na mag-inana nga taga CCFI, dala ninyo sa Morales, ha? Kaya atong kasaban, joke lang. Atong pakauno, no? Okay. So, yun, no? Walang palaboy-laboy na anak si Lord. Anak ka ni Lord. You are so safe and secure in His provision and protection and prosperity. Amen. And number, itong letter C, na pinakagrabe, gusto ko to, na blessing na ito. We are forgiven. Sino dito sa inyo? You consider yourself the sinner of all sinners. Na napakaitim ng iyong kasalanan. Sino? Ako rin. Lahat tayo, walay exempted. Kaya alam nyo, every time I remember how God has covered my sins, paano yung dugo ni Lord, tinabunan niya na yon at ayaw niya nang maalala. What a blessing. It's a deliverance from those haunting nights. No? Before sa encounter, yung para bang bigyan na balik-balik sa'yo ng enemy, yung makasalanan mo, naririnig mo pati yung mga boses ng nanay mo, ikaw, makasalanan, babaeng, mababa ang lipad, no? Magano, no? Ikaw, immoral ka, ikaw, ganyan ka, adik, ikaw, mga inana, di ba? No? Pero every time you remember, every time I close my eyes, you sing with me, I'm filled with awe for all you've done. Every time I think of you, I'm grateful for
your forgiveness. Ibago ko lang yun. Kasi kung love indirect, mas specific yung forgiveness. Amen ba? No, as in, grabe yun ang forgiveness ni Lord. And that blessing, nobody can do that to you. Except Jesus. Amen. Kaya yung mga totoong nakita nila yung sarili nila kung paano sila pinatawad ni Lord, yun ang mga totoong magstay at mag-follow kay Lord. Ano pa man ang mangyari, kamatayan man o buhay pa, I'll follow the Lord until He comes again. No? Psalm 103 verse 12 it says, how far has the Lord taken our sins from us? Farther than the distance from east to west. Kung gaano kalapad yung listahan ng kasalanan mo, ganyan din ang pag-forgive ni Lord. Kung saan galing yung sun, papunta sa pagset, ganun din kalapad ang pagpatawad ni Lord. Micah 7:19, once again you will have compassion on us. You will trample our sins under your feet and throw them into the depths of the ocean. Alam nyo ba yun? Tinatapon pala yung kasalanan natin sa pinakailalim na parte ng dagat. Ano ba ang pinakailalim ng parte ng dagat, Toro? Atlantic Ocean? Pacific Ocean? Anong ocean? No? No fishing. Why managat? Baho ka ito. No? That's the heart of our Father God. No? We are forgiven. What a blessing. Amen. So you see, knowing all these blessings, spiritual blessings, available sa lahat ng naniniwala kay Jesus Christ at nag-receive kay Jesus Christ, ito yung ibig sabihin ng abundant life. Yung life na wow, free from all those nagging na mga condemnations, free sa mga lahat ng insecurities na ini-inject sa atin ng kaaway. No? So privileged are we to be chosen by the Lord. Kaya sabi sa John 10:10, in the Message version it says, I came so they can have real, totoong buhay. Hindi lang totoong buhay, eternal pa na buhay. More, sabi ng Bible, more and better life than they ever dreamed of. And lastly, are you still there? No? Know that God is the source of all blessings. No? God brought the blessings. It's not sought by us. No? Si Lord mismo ang nagbigay sa atin ng mga blessing na ito. Hindi natin to hinanap. Kasi tayo, alam nyo, ito ang totoo eh. Maghanap ka man ng maghanap ng forgiveness apart from the Lord, mamatay na lang ka. Di gihapon na ni mo makitaan kung wala si Lord. No? Yung trabaho mo, bigayan ni Lord sa iyo di ba? Most of you say, grabe, nadawat ko, no? Matingala mo dahil galing yun kay Lord. Yung grade mo, wow, itong grade ko, nag-aral lang naman ako Ito ang grade ko, dahil nag-aral ka, dahil kay Lord. No? Yung pag-aral mo, gi-bless yun ni Lord. Huwag ka naman, merong estudyante, ma'am, gusto na ako ma-bright ba? Maong akong notebook, akong ibutang sa ilalom sa akong unlan. Ma-bright ko. Doesn't work that way. Okay? Yang life partner na yan, most of you are young people, darating yan. Matingala na lang ka kay Lord. Siya Lord? Gito pala ang feeling kung crush ka ng crush mo. Kiligdahin mo na. Yun yung sinabi ng anak ko nung wedding niya. Alam ko na ang feeling kung crush ka rin ng crush mo. Okay. Sino dyan? Hindi. Crush mo pala siya. Tapos, pag sabi ni Lord, ibibigay ko na. Yan siya, Evelyn. Ay, bakit Evelyn sinabi ko? Si Lord yun. Di yun ako. Okay. Last year, I asked the Lord, Lord, when kaya ulit ako magka-drive ng new car? Nag-self-talk pa lang ako, narinig na ni Lord. Kaya si Lord, sinabihan niya yung primary 12. Jason, mga primary 12, kayong lahat, no?
bigyan nyo ng bagong car si Toro at si Tora. Ay, kay Toro lang day. No? Tapos, yun. No? Nandyan na kaagad. Malapit na ma-impas Toro, no? Yeah, malapit na, okay? So, He's the source of all gifts. As in, grabe, wala yun na mag-expect. Kami good ni Toro, nag-anak mi nga, siguro love no, mauna ni ang last na to nga sakyanan kaning si RV. Oo, sige, okay raman ni. Pastor bitaw ta, daghang bitaw kayo nag-love sa ato. Anak God. Okay na ning sakyanan, pero gabid si Lord, no? Binigay niya talaga yung hindi namin in-expect. Ganyan si Lord, magbigay. Amen. Amen, no? To, God is the source of all blessings. Hindi ang parents mo, hindi ang asawa mo, hindi ang pastor mo or leader mo, si Lord. Pero ito, gagamit si Lord ng mga tao. At ito, gagamit si Lord minsan ng unbelievers. Ungodly para i-bless ka. Tingnan nyo si Joseph. Sinong nag-bless kay Joseph? Potiphar. Sinong nag-promote kay Joseph? Pharaoh. Mga godly ba yun? Hindi. Sinong nag-bless kay Daniel? Nebuchadnezzar. Gagamit si Lord ng tao na mag-bless sa'yo. Yung mga boss nyo, gagamitin ni Lord yun para i-bless kayo. Amen. Oh, He gives and takes away. Kung para sa'yo yan, para sa'yo yan. No? Yung blessed mindset, hindi nagko-complain. Bantayan na imong boardmate. Sino dito magka-boardmate? Pag nag-complain na yan, si Kuan Manggod. Pag nag-blame na yan, ingna din siya, poverty mindset. Ingna din siya. Hindi ka i-bless ni Lord niyan. Dapat blessed mindset, no? Sabi ng Proverbs 10:22, the blessing of the Lord brings riches. The blessing of the Lord brings wealth, and He adds no trouble or sorrow to it. Okay. Ang role lang natin, mga kapatid, is to obey and prioritize God. No matter what, si Lord ang priority. Okay? Never allow any circumstance or people to take the place of the Lord in your life. Ito yung problema minsan, no? Totoo ito, no? Totoo itong problema. Ito minsan, naka-receive tayo ng blessing, we receive a blessing, and we receive it gladly. Wow, grabe, may blessing ako, grabe, na-promote ako sa trabaho, ganyan, may ano pa ako, may sasakyan pa, may bahay pa, ganyan. Pero minsan, pag nagkaroon ng problema arising from that blessing, ay, may pawa na lang ko, ani, uy, sa mani yung trabaho, ani, uy, sa maning balaya, sa maning sakyan na, uy, daghan na tagreklamo. Sabi ng Bible, the Lord gives blessing and adds no sorrow to it. Tandaan natin yan. Pag blessing yan, blessing yan. Huwag mong i-blame si Lord pag nagka-problema ka out of that blessing. Amen ba? No? Nakakalimutan natin eh. Look at Joseph. He became governor of Egypt. Promotion yan, di ba? Pero nagka-problema. Nag-famine. Sinabi ba ni Joseph, nga nung nag-gobernor pa man ko, problema hinuna ko pa kanon ni mga tao karon. Sinabi ba yun ni Joseph? Hindi. But he trusted God. And it was during that very problematic moment in his life that he shone all the more for God. And he proved to Pharaoh, I am the man of the hour. Ganon dapat ang attitude natin. Kasi darating at darating ang problema kahit ano paman ang meron tayo or wherever we are. No? God gives blessing and He adds no sorrow to it. So kung binigyan ka no Lord ng work, nagka-problema ka sa work, no? Marami dito, nagka-problema sa work, no? Magpunta kay Toro, unsa man ni, mag-resign na lang po. Pero si Toro, he has been there. Grabe din ang pinagdaanan niya. Alam niyo ba, minsan, merong pinadala sa amin na death threat, letter, magbantay-bantay ka og imong pamilya, bilang na ang mga araw mo, na i-cross nga itom. Pero si Toro was working at that time with San Miguel. Grabe ang blessing na material blessing. Pero may problema. Pero si Toro, wala lang sa iya. Kung mamatay ta, mamatay. Si Lord man yun na. Kahit hindi pa si Toro naka-encounter, grabe na siya ba? Kabalo ba mo? Si Toro, no? Let me tell you this. Si Toro yun, no? As in, ma-amaze ko anak sa iya. When he was boss of San Miguel, no? As in, he had all the money. Pwede siya mang babae, no? No, siya mang babae, pero makatulog yun ko sa gabi. Because I know, hindi siya takot sa akin. Takot siya kay Lord.
Kaya blessing talaga. Kahit malayo siya minsan, nakakatulog pa rin ako. Kasi alam ko, ako lang ang mahal niya. That's the confidence I have. That's why 35 years na me. Okay. So, binigyan ka ng work ni Lord, may problema, turn that into a blessing. That's the blessed mindset, May negosyo ka na lugi, turn that lugi into a blessing. Kusog kayo, day. Sa school, na 5 ka, na INC ka, may pawa nang ko na-enroll sa MSU, na teacherin na ako sa mamalong, 5 yun ko. No, turn that into a blessing. Tingnan mo, na-born again ka dahil sa 5 na yan, yung mga ganun, Sa salvation, minsan, na-receive mo si Lord. Nung na-receive mo si Lord, nagka-problema ka. Sasabihin mo ba, wa na lang na ako na-receive si Lord. Problema man. Wala nang ko nag-encounter. Gibrekan hinon ko sa kong boyfriend. Yung mga ganon, di ba, Huwag mong bawiin. Don't complain. Pag blessing, blessing yan. Amen. Sa marriage. Bago nagminyo. Honeymoon. Grabe. Blessing. Nung nakita mo na ang diferensya, ayoko na lang. Abi na ako blessing, di man di ay. Pwede ba na nato inon sa atong asawa? O ba na? Dili. That's why meron tayong expressions na blessing in disguise. Blessing in disguise. Anong ibig sabihin ng blessing in disguise? Something bad turns out to be good. Some misfortune turns out to be a fortune. Ito ang ibig sabihin ng all things work together for good to them that love the Lord. So no matter what, finally focus on being blessed. What is it? Focus on being blessed because that's who you are. That's who I am. I have been blessed. So, anong sabi dyan? Focus on being blessed. What you focus on, you will eventually own. Woo! What will you own? You're being blessed. So, hindi lang yung napapakinggan lang natin, hindi lang yung sila blessed. Kailangan tayo mismo, we live it, we experience it. Amen? Amen! Amen. Alam nyo, nakikita ko yung mga mata dyan, di naniniwala. Kawawa kayo pag hindi kayo maniwala. Pero, sabihan mo katabi mo, maniwala ka na. Okay. So, think blessed, speak blessed, walk blessed, and act blessed. Kumusta ang mindset nyo? Nabago na ba? Nabago na? Okay, ngayon makinig tayo ng isang testimony, kung paano siya blines ni Lord, kung gaano kagulo at ka-complicated at ka-broken ang buhay niya. Pero dahil alam niya na blessed siya, she will testify. Thank you. Dalawa sila. Dalawa kayo. Apa. Ako una. Ikaw una, 5 minutes. Okay. Good evening. I'm Milo. I'm Milo Maolas II and 27 and happily married. Amen. Yeah, sabi doon ni Tora, I'm blessed, I'm so blessed. Ngayon, amen? Pero of course, paano ko nasabing blessed ako ngayon? Siyempre may pinagdaanan. Okay? Iko-compare natin yung buhay ko dati. Okay lang ba sa inyo makinig? Makinig. Thank you so much for that. Nana ko'y fans. Amen? Sige, yung life ko dati, yung life namin with the family, yun nga, merong curse dun sa buhay namin, sa family ko. We are having this, yung walang imik, okay? Walang tingganay, dili mo magtingganay sa pagkainan. Inga na mi. Okay? Inga na mi dati. Mahuman kag kaon nimo, adto lang ka sa kusina, then okay na ka. That is our life. That is our family. Then, sa work naman, nakaka-relate ako doon kay Mark kanina, siya kung maraming asete or oil yung mga kamay niya, ako, nilalanghap ko lahat ng mga dust doon sa tinatrabahuhan ko. And the same thing happens. You want to work excellently, but something, yung boss mo, hindi ka nakikita na excellent yung ginagawa mo. Sa relationship din. Okay? Sa relationship din. Okay? Jumping from one relationship into another. Cursed pala yun.
And I was so insecure at that time. Sino bang magmamahal sa akin? Ha? Yung mga ganon? Di ba? Marami kayo dito. But you know what? I have encountered God. And that was really the turning point from being cursed to become a blessing. To become a blessed, no? Yung life ko. Ngayon, yung family namin, glory to God, karatapos lang pala po namin mag-celebrate dun sa Samal. No? Kababalik ko lang din dito sa Jensen. Because my life now, yung buhay ng family ko ngayon, iba na talaga. Okay? Talagang united kami with joy, with my family, my father, my mama, no? Yung mga kapatid ko. Talagang super saya kami ngayon. No? Matatapos na lang yung hapagkainan, andun pa rin. No? Walang tatayo kasi enjoy na enjoy dun sa bonding moment. No? Ganun yung buhay namin ngayon. And sa work din, no? You know what? After that one, struggling sa work. By the way, I am a mechanical engineer. No? Sabi ni Kuya Dax kanina, hindi education yung susi, but engineering talaga. No? Engineering talaga. No? I'm also an engineer. And also, no? We're jumping from one place to another, hindi talaga siya blessing kasi nga yung gusto mong salary, hindi talaga kaya ng company. But you know what ngayon? Okay? Grabe, super blessed sa work. You know what? My first promotion, in-interview ako ng boss ko, sabi niya, walang interview. Walang interview. Ang tinanong niya lang, ang pinag-usapan namin is really about the Lord. Okay? Yun, darating sa puntong yun na kayo, tatanungin kayo ng boss nyo, ano ba? Sino bang pinaniniwalaan mo? May Panginoon ka ba? O wala? Yun na. You're hired or not. Ganun lang talaga. And the next one, the next promotion that I have, pangalawa, the same company. Yun nga, yung sabi ni Tora kanina, you need to work harder and harder each day para lang ma-please mo yung boss mo. But you know what? I just really work hard for the Lord. And He just promoted me. And He will use somebody, yun nga sabi ni Tora kanina, yung unbeliever. Okay? Kasi nakita ng boss ko na walang ipapalit sa kanya kundi ikaw lang. Di ba? Kundi ikaw lang. Ikaw lang yung nakikita namin na best sa ganitong posisyon. And you know what? Katatapos lang pala ng appraisal namin. No? Nag-usap kami ng manager ko and sabi niya kung sa basketball pa, ikaw yung most improved player. Amazing. Glory to God. And also, sa relationship din, jumping from one relationship into another, siya na. Okay? In this place, no? Glory to God for a happy married life, no? With my wife in there, no? Talagang, I'm so blessed with this. Okay? Ang super ganda, di ba? Yun talaga mag-bless si Lord. Di ba? Nakaka-amaze. No? And you know what? Ano lang yung solution dyan? Sabi ni Tora kanina, obey and prioritize God. Because I believe in Matthew 6:33, if you will just seek Him, okay, all things will really, no? Talagang ibibigay at bibigay ni Lord sa atin. Glory to God. Amen. Hello. Hello sa mga blessed, na may mga blessed mindset. Ako day si Pauline, disciple ko ni Mami Van, wala siya diri karon na siguro, no? O 144 ko ni Tora. And my story is different from Sir Milo. I grew up wala akong parents, akong mama, nag-abroad siya early pa niya. Nabilim sa akong papa and then namatay dayon akong papa. Nagod. Tapos upat mi mag-igsuon. Tungod para makaskwela mi, makakaon mi, gi-separate mi. So, that time, ako ay nag-grow up ko, ay itong gamay pa ko, emotionally battered, kanang child. Kasi isang mga auntie, uncle, good, di ka na babalikan ng nanay mo, mga ganun, good. Wala kayong nanay, wala pa kayong tatay, ganun. So, separated kaming apat, may napunta sa lolo ko, sa ninang, sa ganun. Ako, walang kumuha sa akin. So, ang ginawa ko, palaboy-laboy. And then, there was a courageous man, no, kahit na 12 years old pa lang ko, nga maldita, diha sa dalan, nag-interview sa ako and had this 15 minutes talk, no, with Kuya Julius. I can't remember kung asa na siya karon. And one thing na iyang gi-share sa ako, that
I am loved, that Jesus loves me. Katulang jud ang nagmark sa ako. And, tung naguliin ako sa mua, nangita lang kog church. Nangita lang kog church sa si Jesus ang gina-worship. So, and to cut the long story short, nagkaroon kog church dito. And, gikuha ko sa akong uncle para pa-eskwelahon. The Lord used people. That time started my faith. So, nang nagpaskwela sa ako, na ilang balay in the middle of the rice field. Na kung asa, high school ko, 13 years old, first year high school, kapag katigtanim og palay, pag nag-prepare og land, kinahanglan ako nakatiil lang paadto sa kalsada. Dito na ako mag-wash og feet, para dito na pud ko mag-shoes paadto. Pero pag tigtubo na pud sa palay, akong ginubuhat sa akong palda, ginasaka na ko ana maglakaw ko sa may palayan. Ana God, pero I was so happy. No? Kaya nang happy ko everyday nag-aadto kay permi ginaingon ni Lord sa ako katong word na in His time, He will make all things beautiful in my life. No? Ana God, katong nga word, no? So everyday gaadto kog eskwelahan and He used different people for me na makaskwela ko. Tod nakaabot ko ng missionary ko, no? Kanang ana God. And one thing lang permi ginaingon ni Lord sa ako kanang ako ay mong papa, no? Ana God. And then nagbalik akong mama. Tapos na-addict siya sa drugs for years. So, I had 3 brothers with different fathers. No? So, emotionally, bombarded na pud ko, pero every time pasakitan ko sa words sa ako ang mga loved ones, no? There, Jesus, saying sa ako na, palangga ta ka, and punan ako tanan. So, I met different people, including Tora, na good, si Tora Jude, no? Kaya nagipunan niya mama, nakita ko mama, na si Tora, ana. And then, God is so good, no? To cut the long story short, si mama naka-receive siya kay Lord, and he was freed from drugs, no? No, so kukay ko sa drugs, kay permi ka na ginagamit ni Satan to, ako ang family niya, nagdagan namang kwarta, no? Nga si mama na ako, gi-restore pod ni Lord, gipakaslan jud siya usab, no? Na-joy man na nag-love sa akong mama. That was one of those things na ginaluhod na ako kay Lord. Na ako, Lord, kanang dili lang ako ang maka-feel nga love kayo ko. I want my mother also. So, gipakaslan akong mama sa isa ka foreigner, no? Gi-use ni Lord ka na nga foreigner to send all of us to school na generously ginahatag among kinahanglan, including my brothers. Ana God. And that man, palangga niya mi kaayo. He always supports us, no? And to all my ups and downs, no? And then sa una itong napa ko sa rice field, naay mga plane nag-aagi lang. Permi lang jud ginaingon ni Lord sa ako. Kula Lord, noon sa kaya ang nawong anak nga plane. Gusto na ako makakita in personal jud ako makita ng plane. But God told me na one day you gonna kanang makasakay jud ka anak nga plane. And God gave me privilege, no? Di lang marami na akong times domestic and even international flights. I experienced, no, kanang dili pa jud siya economy, no? Ana good, makauban gud nimo mga businessmen, mga puti, no? Puti, blue ang mata, mga good na kanang nakabiyahe kog ana, and I even kanang gi-travel ko ni Lord sa mga kanang the tallest tower in the world, no, naakaon ko sa moving restaurant, tanagod, kanang those things na madunggan lang nako ug makita na ako sa TV, tanan-tanan, gipa-experience ni Lord sa kuha. And recently, no, and also, the Lord made it possible for me to graduate in the university. Gabi jud nga favor, because the 4-year course, no, gihuman jud ni Lord sa kuha in 3 years. Now imagine, and that during that time, the sick first. Kinsa naga-CUF dire? Kinsa naga-open? No, seek first the Lord. No, don't miss CUF, don't miss prayer meeting, and have a deal with the Lord. Lord, I want by this time na I really desire na mag-graduate ko ani. No, and you said in your word that when I will seek you first, no, all these things shall be added unto me. No, and God kanang have a deal and have faith. No, ihatag dyan ni Lord. Ako kato akong deal kay Lord, maka-graduate ko in 3 years time sa MSC with the 4-year course. No? God made it possible, pero hindi madali. No? And recently karon, no, grabe kayo ka-satisfied. No one else can satisfy like my Jesus. For me na ako na ginakanta every morning, and my board mates knows about it. No, kanang that song really sa ako kanang
in all my travels, no, dagan man jud ko na naagian nga ups and downs kay Lord, I failed Him countless times, no. Kanang tukar-tukaron man pud ta nga Kristiyano kung bago pa ta kay Lord, bipolar ta na God. Pero grabe jud si Lord magsabot. No, kay ka-relate mo, pag bago pa ta kay Lord, by time na grabe excited ka ayo. But the next day, the next one, nawala na pud ang fire. Mga na God, dili ta consistent. But to tell you, the Lord can make it possible for us to be consistent to Him. No, ana God. And karon, happy kaay ko, satisfied ko sa ako ang life, no? And God gave me my Canaan, no? Ang also sa company kung asa ko karon. Happy kaay ko, no? Kana miracle jud na ni Lord. And you know, kanang ang promotion, di ba? Dili pa ko regular pero na-promote ko in that first day na ano ko. And then recently, my manager talked to me, no, kanang, dili pa ko regular ha, kanang ginakontrata na ako niya on September upon regularization, kanang kung gusto daw na ako i-take ang challenge to be the supervisor in our department. Ana God, so favored, no? Ana siya. And naana di ay ko'y balay. Dili man ako nagipangayap kay Lord, pero on the process na ako ang papers para sa balay. It was also privilege kay sa amo ang company man to, no, na subdivision na ipatayo among company, no, unya kanang isa ko sa mga privilege and I am number 17 to choose where I want to be placed. No, ana God, na balay, na ako'y balay. And the most, na ako'y balay, Lord. Tinuod na ni. Ana God. And kanang sa ako ang let's talk about spiritual. No, kanang sa akong spiritual blessing, kanang bless kaayo ko, no. Salamat Lord, wala jud ko naga kanang dili gud ko kanang pero dili ako ginaingon na pangit inyong story ha. Pero kanang karon good, wala jud ko disciple na nagapasaway. Na good. No, nag-agi ko na naay mga pasaway, but just love and keep loving. No? Kay karon no kanang naanaday ko'y 144-1728 and they're so passionate with the Lord. Walay Life Connect, walay Sunday service na wala sila first-timers. No? They keep and then they're so in love with Jesus. Naana good ka na lang, no? Ma-transfer ang life na makita na ako sila na in love kay Jesus. Bahala mawala ako sa picture. Dili lang si Jesus sa ilang life. No, ana good. And single man ko, pero satisfied kayo ko. Kaya nga naman, no, kanang, I have friends and I consider them as my family. Si Mama Mai, si Mama Lot, no, si Gay, kana sila kanang, being single indeed is a blessing when you are with them, no? Wala kay makauban na, kanang wala naman na feel nga tigulang na Amy, no? We act like children. Kanang we share foods like children. And God, kanang we shared everything like children. And I have also mommy, no? Salamat kaayo kay Lord, no? God is so good, no? Karon, I am single, satisfied with Jesus. No? Walang jud akong maingon. And God is so good. Amen. Nakita niyo na ako ni si Pauline, no? So, take note, may bahay na siya. Bana na lang. May bahay na, bana na lang. Okay. Palapakan natin si Lord. Are you happy you are here today? Okay, so no matter, no, kahit ano pang pinagdadaanan nyo ngayon, no matter what your circumstances are, no matter how hard up you are, you think in life, remember, you have already been blessed. Okay? You own the truth. Angkinin mo yan. Akin ito. Claim it in the name of Jesus. And be excited, no? Be excited how everything will turn out for our own good. Dahil we are entitled to these blessings. Not because we deserve it, but because of God's rich grace and mercy through Jesus Christ.